Hello, welcome to the podcast. I'm Camille Castañeda, your host. This is Sparked Realities. So this is our second episode, our second week, and for those who watched last time, our first episode, thank you so much po. And tuloy lang tayo kahit nakailang take na tayo. Diba? So, Holy Week na po. So, I want na medyo relate naman doon yung ating topic. So, for today's episode, we will talk about the valleys of life. So, I myself experienced it and alam ko madaming makaka-relate dito. A lot have experienced or still experiencing the valley in their life. Diba? When we talk about the valleys of life, this is the season or moments in our lives na sobrang challenging. The storms, mga bagyo ng buhay natin, mga panahon na nasa baba tayo, mga panahon ng pagkatalo, pagkabigo, kawalan, pagkawala, pagka-stuck, yung pakiramdam natin hindi tayo umuusad. And wala dyang exempted. Lahat tayo, mayaman, mahirap, or kahit sino ka man, definitely dadaan tayo dyan. Siya naman yung kabaliktaran ng mountain tops, diba? So, when we talk about mountain tops naman, yung mga moments na, yan na, we reap what we sow. Yung mga, dyan na tayo magha-harvest, harvest season, the breakthrough, yung makikita na natin yung mga bunga ng pinaghirapan natin. Yung ayon lahat sa atin, ayon sa atin lahat ng mga pangyayari, lahat maganda, masaya. Alam mo yan, it's payback time in a positive way. Pero, aminin man natin, gusto man natin na lagi lang tayo nasa mountain top, pero madalas, we find ourselves walking in the valleys of life. And, huwag kayong mag-alala kasi sabi ko nga, lahat naman tayo dumadaan doon. Diba? So, syempre, para mas makarelate tayo, para mas open natin or mas magkaroon kayo ng idea, I want to share some of my valley of life experience. Grabe talagang ungkata ng past. Yon. So, ako sa akin, gusto kong i-share sa inyo para sa akin. This is the first blow sa buhay ko. The first valley na talagang masasabi kong I've experienced in my life na parang, uy, valley to. Okay. This one, siguro, this first valley that I've experienced is that when I was in college, I think I am 19 years old. Sana all 19. So that time, I'm studying in Batangas City. And, may certain pangyayari. There's a certain problem that had happened in my life, family problem, na I need a different shift in my life. I could say that time that I was doing well in school. Wow. Feeling talaga siya matalino siya. Pero yes, that time I was doing well in school. I am in second year college, turning third year na that time. And because of that family problem, I need to go or to go to another school. So that 19-year-old girl, na sobrang, siya, for me, that's my first blow eh. So, medyo pampered tayo growing up. Wala akong malalaking problema. I thank my parents for that na wala, parang growing up, aral ka, ganto ganyan. So, walang ganong kabibigat na struggles na kailangan kong pagdaanan in life. But that one, parang sobrang laki niya para sa akin. That one was so heavy decision for me. Hindi siya ganun kadali. Ang daming umaano sa isip ko, could I still finish college? Parang, kasi pag tinignan ko that time, lahat nakakilala kong lumipat ng school, hindi nakatapos. Parang siguro yun na yung ending ko. Pero, hindi pala doon nagtatapos sa overthinking. Go for another school. So, within Batangas City pa rin pala. Hirap na hirap ako mag-adjust. I don't know kung OA ako, pero ang hirap pong maging irregular student. Kasi,
wala kang fixed schedule, halo ka kung san-san na block na sila magkakaklase na ganyan. So, most of the time, hindi mo alam kung may teacher ba, wala ba, hindi ka kasali sa mga photocopy, hindi mo alam minsan pag wala pa ng pasok, papasok ka pa. So, sobra yung struggle ko. Nandun yung part na gusto kong balikan yung dati kong buhay, but I cannot kasi hindi na pwede. And I need to face this one. Tapos ayoko, I don't want what I'm doing. And that time, inis na inis ako, galit na galit ako, asking, ba't ako? Why I need to go through this? Hindi ko siya naiintindihan that time, na parang, ba't ako? Okay naman ako nag-aaral naman ako ng maayos, ba't ako? 'Di ba? Tapos, I cannot open it din ng maayos sa family ko kasi they have their own struggle. So, I need to do it on my own. Yung nafe-feel ko that time. And hindi rin ako nag-open with my friends that time. Kasi, para sa akin, ayoko ipakita sa kanila na I'm struggling. 'Di ba? I want to prove to them or somehow ipakita ko sa kanila, okay lang ako. Okay lang sa akin kahit naglipat ako. Ang happy-happy ko. Pero talagang deep down, sobrang wasak. Ang daming questions. Gulong-gulo ako. Na hirap ako sa school that time. And that's the first struggle in my life. So, wala akong idea. Yun yung first exam ko, kumbaga, in life, kung mapapasa ko ba o hindi. Pero, sige, lakad lang. Kasi wala naman akong choice. Lakad lang, bahala na. So, naka one sem lang ako dun sa school na nilipatan ko yun. Kasi, since same city siya, ingkit na ingkit ako dun sa mga kaklase ko dun sa nakakabilang school. Kumbaga, ito na yung ginagawa nila, masaya sila, ganyan. Tapos ako, struggling, wala ako lala dun sa school, super adjust, ganyan. So parang, alam mo yun, lagi akong nakalingon dun sa life na naiwan ko na. Lalo siyang nakahinder sa akin to move on and to keep go in my life. So, hindi mapakala si ate, lumipat uli siya. So, naglago na naman ako this time. Doon naman ako nag-school. So, that time, wala na sa idea ko yung paano ako gagraduate, kailan ako gagraduate. Kasi pag irregular kayo, ano mong hawak ko lagi yung syllabus, chinechikan ko kung anong subjects yung pwede kong makuha. So, hindi ko talaga mafa-follow yung syllabus na yun. Kasi minsan, hindi siya open. This time, hindi to open. Meron akong back subject from the other years. Kasi nga, hindi ako dun talaga since first year. So, ganun yung struggles ko that time. I went to Laguna. So, okay, fresh start. Dun lang ako napunta dun sa place na yun. Wala talaga akong kakilala. So, somehow for me nakatulong kasi mas naging busy yung mind ko, coping up, adjusting, kesa tingin ako ng tingin dun sa mga nangyari dun sa past school ko. Pero even though ganun, andun pa rin yung regret, nandun pa rin yung pain, andun pa rin. And especially that time, sabi ko nga, wala akong tools, wala akong experience in life na, alam mo yun, para magamit, para ma-adjustan ko yung moment na yun. Ganun talaga. And yun, the next may baon na ako. Kasi na-survive ko siya. So, in Laguna, ganun pa rin yung mindset ko. Hindi ko alam, galit ako, pumapasok ako na parang ayokong aralin. Hindi ko to aaralin. Wala naman to dun sa dati kong school. Ganun yung mindset ko. Pero nagtitake ako kay Papa God na dinala niya ako dun. Kasi doon ko siya mas na-meet. Si Jesus, si God sa life ko. And I've became part of the junior life coaches. So, from there, grabe, big help talaga. Kasi, doon mas nagkaroon ng direction yung life ko. Nagkaroon ako ng group of friends. Mas na-understand ko yung mga pinagdadaanan ko sa life ko. And sa totoo lang, looking back, sabi ko nga, syempre, nung nangyayari yun sa akin, galit na galit ako, inis na inis ako, I have a lot of questions, sakit na sakit ako. There were moments na talagang naiyak lang ako sa library, naiyak lang ako sa jeep, na talagang may mga ganong moments ako. Kaso, wala tuloy lang yung buhay. If ititigil ko yung buhay ko that time, hindi naman titigil yung mundo, 'di ba? Hindi man siya naging madali that time, pero looking back, lalo nung gumraduate ako, hindi ko ipagpapalit yung moment na nagpalipat-lipat ako ng school. Kasi, grabe, kita ko rin na mas tamang direction yun. Kasi from there, since hindi nga siya ganun kadali, it's a different scenario for me. Mas naging matatag ako, mas nag-rely ako sa sarili ko, mas nakita ko yung kakayanan ko pa. And since I went there,
I've become part of an organization. Alam mo yun, mas na-practice ko yung marami kong talents. Wow, talented siya. Skills, totoo. Kasi, I feel like if doon ako nagtapos doon sa first school ko, hindi ko na siya masyadong i-explore. Kasi parang, ano lang ako doon medyo comfortable ako. It's like the place or scenario that I am used to. Pero since dito sa kabila, medyo iba yung kultura dun sa school. Iba rin yung situation ko kasi irregular student. I've been hosting some of the events na experience ko yun na parang wow, hindi pa sumakses. Pero hindi nga. That time parang nakakatuwa. Kasi nakita ko yung sarili ko in a different side. Kasi intro-intro nga ako, hindi ako ganun ka-confident humarap. Pero thank you kasi talagang dun ka sa uncomfortable mag-grow. So, hindi man nangyari yung school life ko, it's not as smooth as like the others. But, yun yung yun yung mas magpapatibay sa akin. Yun yung mas magpapaganda ng story ako. Yun yung mas magpapahusay sa akin. So, ganun lang talaga siguro yung buhay. 'Di ba? Minsan kailangan mong dumaan dun sa mga ayaw mo. Kasi, dun ka mas huhusay. Kasi sabi nga, 'di ba, mas tayo doon naman tayo lumalago sa mga uncomfortable moments. So that's one. So gusto niyo pa ba ng isa pa? Isa pa pong valley of life. And before tayo pumunta doon sa second valley ko, baka excited na kayo dyan. That one, yun na yung for me after that, nung pinagdaanan ko yun, ang dami nang dumating sa life ko, or may mga struggles pa syempre the next after that. Pero nakita ko na yung resiliency ko na from before na wala akong baon, wala akong sandata, wala akong idea. This time, may baon na ako. Pag may dumadating sa akin na struggles after that, iba na the way I handle it, the way I see it, yun. So, pasensya na kayo if iba yung boses ko. Kasi sa totoo lang, I'm still recovering from my allergies. And talagang siya ay recurring pa. Pabalik-balik pa siya until now. Yun. So, talaga kaya may pagkapunga something pa tayo. Pasensya na, guys. So, second, so, syempre pumili lang tayo. Napakadami kong valleys, no? I'm still on the valley. So, yung isa, this one naman, para naman kayo, mas exciting. This one, recent lang siya. So, this one was last year. Wow, what is this one? Nag-iisip na ba kayo, what is this one struggle? So, this one is, alam niyo ba guys, may pagka Catherine Bernardo tayo. Hindi lang si Catherine at si Danielle. So, this one, siguro masasabi ko, yung isang valley ng buhay ko, hindi mo siya the most recent, but this is somehow recent, is when I ended my long-term relationship. Oy! Ano ba? Yeah. So, I ended my long-term relationship. It was 11 years also. Woo! Ayun, diba? Hindi nyo naman aakalain na dumaan doon. Ayan. So, this one, hindi siya ganun kadali din sa akin that time. Kasi, when I ended that relationship, I am about to leave the Philippines na. Siguro I'm just counting 2-3 months before I flew dito sa Japan. So, I am 29 years old that time, turning 30 that year. So, hindi ko alam kung paano si Catherine B, pero sa akin, sa experience ko, hindi po ganun kadaling i-surrender and i-admit sa sarili mo na, tama na, I am defeated. Sa totoo lang, hindi lang siya sa ayoko na, hindi ko to deserve, I'm looking something better in life. Pero to give up that 11 years, na naniwala ka, na inilaban mo, na ipinilit mo, na nagtiis ka, nagbigay ka, hindi naman siya lahat, sabi nga ni Catherine B, hindi naman siya lahat masama. So, may magandang pangyayari. So, hindi po ganun kadali. Kasi, nag-effort ka Nag-effort ka na doon sa part na yun ng life mo, naniwala ka doon, madami ka ng pinagtiis.
Pero, minsan talaga, darating sa point na hindi pala talaga, hindi lahat ng bagay, hindi lang naman sa pag-ibig, but even in careers, businesses, friendships, nangyayari din naman yan. Education, minsan meron tayong mga bagay, tao, lugar, na pinupursue sa buhay natin na ang dami nating effort na binigay, years na binigay, yung iba nag-invest pa financially, tapos we ended up talo, 'di ba? Pero minsan kasi merong mas maganda, 'di ba? Or hindi talaga 'yun yung para sa atin. So, we need just to accept that fact na hindi talaga para sa atin. And kung para sa atin naman talaga, 'di ba? Sabi nga, it has your name, definitely it will come back to you. Pero walang masama na itaas ang white flag and say, suko na. Ay, suko na siya. And totoo yun, yung sabi ni Julia B. Yung pinakamahirap is, hindi yung natapos na eh. Yung alam mo, while you are still in the relationship na hindi ito. Andun pa kayo pa, pero you are realizing it, na nakikita mo na, alam mo na sa sarili mo na you're about to end. Hindi ito yun. So, andun yung inaayos mo na yung sarili mo, you're composing yourself, nag-iisip ka, kung ano ba, tama ba, andun yung gusto mo pang pag-isipan, andun yung gusto mo nang hindi. But you have to do that, hindi lang para sa sarili mo, but your partner as well, to be honest, na hindi na kayo siguro pareho nang nakikita, it's not what or you are expecting to. So, yes, until you come up to that, hindi din ganun kadali after you ended it. Kasi syempre, yung withdrawal from that relationship, moving on, syempre 11 years, ang dami yung pinagsamahan, ang dami yung routines, and you're about to shift differently. And that time, hindi rin na-process masyado ng mga malalapit sa akin yung moment na yun. So parang, that time, I really felt like, sa akin kasi nung ginawa ko yun, para sa akin, sobrang empowering. I had the courage to end that relationship. Kasi, alam ko for the longest time na, hindi okay. Kaso, nasanay tayo sa, okay na, pwede na, tagal na, yain na, pwede na to. 'Di ba? Hindi naman dahil bad yung person or something. Hindi lang siguro talaga, alam mo yun, or we outgrew each other. Ang daming factors. Hindi lang naman siya masama ako or whatsoever. Hindi lang talaga na nag-work. Ang hirap pala na you are about to stand for yourself. Na parang, okay, ito yung para sa akin. Ano mang sabihin nila, i-judge man nila ako, i-question man nila ako, isipin man nila, ang stupid naman ito, ang tagal. Tapos ngayon lang, or kaya, sabihin nila na, uy, she's old. Tapos ang tapang. 'Di ba? Pero, 'di ba, ang higit na nakakaalam kasi talaga is ikaw sa sarili mo. What's best for you? What you think is good for you? So, sana lahat tayo magkaroon ng tapang na gawin yun. Tumayo para sa sarili natin and to decide na this is good for me. But, sabi ko nga, hindi lahat ng tao, even the closest people in my life, have or had understand me that time. Alam mo yun, yung ang hirap, ang sakit. Kasi syempre, hindi naman madali yung pinagdadaanan ko. Then, people are about to question you. Hindi man lang kayo ma-proud sa ginawa ko. Parang ako yung pinakatangang tao ng ginawa ko yun. So, ang hirap kasi I need to stand it. Tapos, alam mo yun, people are questioning you dun sa decision mo. Affected sila. So, halip na ako yung ramayan, dinadamayan mo pa sila. Tapos, ano yung point na alam ko na I'm going to Japan na. So, ano yung, pine-prepare ko yung papers, pine-prepare ko lahat, nag-aayos ako. I still have 2 jobs that time, nagtatrabaho pa ako. So, as in, juggling ko siya, andun yung may emotional ka, andun yung may mga taong may questions sa'yo, andun yung alam mo na ilang months na lang, lalayas ka na. So, alam mo na time, I wasn't able to cry much. Sa totoo lang. Naalala ko, umiyak lang ako noon is that, dun sa best friend ko, umiyak lang ako nung siguro 1 or 2 days before I fly dito sa Japan.
Nagulat na lang ako kasi naiyak ako. Magkausap kami sa coffee shop and wala na lang, tumulo na lang siya. Kasi sabi nga nila, ang swerte ng mga tao na may panahon, oras, chance to cry. Kasi hindi lahat may chance na gawin yun. Yung iba sobrang busy, sa trabaho, walang time, walang iiyakan. So ako that time, I wasn't able. Kasi kailangan ko maging strong para dun sa mga nasaktan. Hindi man ako si Catherine B, pero ang daming affected. Oo, so parang kailangan ko maging strong for them. Wala akong choice kundi maging matatag kasi kailangan ko magtrabaho, I need money para sa paglipad ko. Kailangan ko mag-ayos ng papers, walang ibang gagawa nun kundi ako. That time, I wasn't able to grieve. Alam mo yun, or to even feel what I'm going through that time. Sobrang bigat niya. Pero, para akong robot, kailangan ko lang siyang gawin. Lakaran, bahala na. Iiyak na lang ako pag nasa Osaka na ako. Yun yung nasa isip ko that time. Kasi, wala talaga. Parang how can I? Sobra, I have so much on my table and wala akong choice. Ano lang, ganun lang talaga. May mga ganong moments. Pero, see? Dito pa rin naman ako. Nakakausap niya pa rin naman ako. Kahit medyo talagang yung nasal natin ay congested. So, na-survive. Na-survive both. And, yun. So, punta naman tayo dun sa part ng lesson. Wow, lesson. So, sa akin, for both valleys, dun sa parehas kong struggle moments na experience is that, yun nga, hindi siya para lang saktan ka, para ibaba ka, pero para patibayin ka, para patatagin ka. Kasi, life, hindi lang siya laging mountaintop, hindi lang siya laging maganda, madali. So, si God, yung buhay, definitely want to teach you to be strong, to be resilient. Kasi, dun ka mas tatatag, dun ka mas lalakas. Sabi nga, di ba, minsan, sobrang laki ng blessing. Kaya hinahanda ka. May mga tinatanggal, may mga inaayos sa'yo para kaya mong tanggapin yung blessing pag dumating na. Diba? Minsan, ganun, kailangan mong dumaan sa mga ganong moments ng buhay. May tapos yan. Diba? Magpakatibay ka lang, magpakatatag ka lang. Mararating mo din yun. Madadaanan mo din yun. And ito lang yung pinakamaganda bukod dun sa matapos mo siya mag-end yung valley mo is that to learn things from it. Always ask God, ano bang dapat kong matutunan? Yun yung mababaon mo for the next journey. Yun naman yung maganda dun eh. Whatever we are at in life, hanapin natin yung value, yung lesson, para walang masayang. Diba? Walang masayang na panahon, walang masayang na season. Diba? Yun yung magiging pundasyon mo sa buhay. Lahat ng pinagdaanan mo sa buhay. So, mahirap man yan, madali man yan, hanapin natin yung silver lining. May maganda tayong makukuha dyan na for our next journey. Diba? Kaya huwag nating sayangin. And we should not look at those valleys na parang pahirap lang siya. Kasi lahat ng nangyayari sa buhay natin ay magandang patutunguhan. And God is a gracious God wherever we are at in life. Hindi porket may struggles tayo, hindi porket nasa low tayo, talo tayo is hindi na siya great God. Kung may masishare ako sa inyo, how to go through those valleys is that ang pinakamahalaga I think is yung awareness. Minsan kasi may pinagdadaanan tayo pero denial tayo eh. If we're not aware, hindi natin alam kung paano i-address or paano tayo makakaalis dun sa point na yun ng buhay natin. So, then acceptance. Acceptance na dumadaan ka dun. Lahat naman dumadaan. So, huwag kang mahiya. Huwag kang magtago. 'Di ba? If there are people that you trust or alam mo na makakatulong sa'yo, mag-open up ka. 'Di ba? Kasi, syempre, hindi madali to be at those moments. So, kung may makakatulong ka, so, mas maganda. Oh, and, be calm. Sa totoo lang, ako, pag nandun ako sa moment na yun, ako talaga, pray. Yan, huwag kang never stop praying. Kasi, minsan akala mo, walang nangyayari. Pero, in the background pala, ang dami na yun.
So, when you find yourself in the valley, huwag kang matakot and be hopeful, be optimistic. Para sa akin, that's one of the greatest gift of life is yung valleys. It's a gift kasi from there, dun ka mas lumago, dun ka mas nag-grow, dun mo mas ma-appreciate yung buhay. Mas ramdam mo yung success if alam mo na it was a tough life, but I made it. Definitely, these valleys, these detours, these disappointments in life will bring us to the best version of our lives. For those na gusto mag-share ng valley moments nila in life, you can comment and malay natin, hindi naman sa malay natin to, basahin natin yan for the next episode. Let me end this with one of my favorite Bible verse. Yan. Romans 8:18. The pain that you've been feeling can't compare to the joy that's coming. And thank you. See you next week for our next podcast episode.